Sa supermarket, napatitig si Iris sa isang lalaking tinatawag na Josh. Kinakabahan ng lalaki sa pagsisikap na pumorma sa kanya kaya hindi niya sinasadyang nalaglag ang lahat ng mga dalandan sa istante. Nagtawanan silang dalawa at agad na nagkapalagayan ng loob. Kalaunan ay bumiyahe ang bagong magkasintahan. Napansin ni Iris na hindi lumilitaw ang kalsada sa GPS at naisip ni Josh na maaaring daan ito papasok ng bakuran. Nang makarating sila sa lake house, pinasalamatan ni Iris ang kotse at inutusan si Josh na gawin din iyon. Kinakabahan si Iris dahil sa tingin niya ay kamumuhian siya ng mga kaibigan ni Josh at sa palagay niya ay ayaw sa kanya ni Kat, ngunit tiniyak ni Josh na hindi ito ganoon. Nang batiin sila ni Kat sa pintuan, natutuwa siyang makita si Josh ngunit malamig kay Iris. Matapos makilala ang iba pang grupo, inalis ni Iris ang mga gamit mula sa maleta at hindi napansin ang isang misteryosong maliit na bagay sa kanyang maleta. Nang maglaon sa hapunan, ibinahagi ni Patrick kung paano niya nakilala ang kanyang kasintahan na si Eli at naiintindihan ni Iris kung ano ang naramdaman nila tungkol sa pag-ibig sa unang tingin na nagkwento ng napaka-intense na mga bagay tungkol sa buhay niya kasama si Josh. Ang kasintahan ni Kat na si Sergey ay tumangging magkwento tungkol sa kanyang trabaho na sinabing ito ay isang napakaruming negosyo. Halatang marami siyang pera dahil pagmamayari niya ang bahay na ito. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ni Kat kay Iris na kasal si Sergey sa ibang babae at itinuturing niya si Kat bilang kagamitan lamang tulad ng kanyang sasakyan. Naguguluhan si Iris dahil hindi niya lubos maisip na magkaroon ng karelasyon ng walang pag-ibig. Inamin ni Kat na hindi niya gusto ang ideya ni Iris dahil parang ipinaramdam niya sa kanya na madali siyang palitan. Gayunpaman, naisip ni Iris na hindi maaaring palitan si Kat at ipinagtapat na gusto niyang maging matapang tulad niya. Pakiramdam ni Iris ay hindi siya lumaki sa ganoong paraan at palaging may kung ano sa loob niya na pumipigil sa kanya. Pagkatapos, habang sumasayaw ang grupo, napansin ni Iris na may ibinubulong si Kat sa tainga ni Josh. Dahil sa pagkabalisa, hinila niya si Josh palayo kay Kat para makipagsayaw sa kanya. Natapos ang gabi sa pagiging intimate at nang matapos sila, sinubukan ni Iris na magsalita tungkol sa nararamdaman niya ngunit sinabihan lang siya ni Josh na matulog na. Sa umaga, gusto ni Iris na pumunta sa lawa, ngunit si Josh ay may hangover at nagpa siya na manatili upang magpahinga. Pagkatapos niyang umalis, kinuha ni Josh ang misteryosong bagay at ikinonekta ito sa kanyang cellphone at nakita natin na ito ay isang USB stick. Sa lawa, nagulat si Iris nang makita ang isang kutsilyo sa kanyang bulsa. Sa sandaling iyon ay dumating si Sergey at sinubukang makipag-usap sa kanya, ngunit hindi siya komportable sa presensya ng lalaki kaya sinubukan niyang umalis. Pinakiusapan siya ni Sergey na manatili at magsaya, kaya umupo si Iris sa tabi niya. Pagkatapos ay hiniling ni Sergey na lagyan siya ng sunscreen sa kanyang likod. Habang ginagawa ito ni Iris, hinawakan ni Sergey ang kamay ni Iris at sinabing ayos lang ito dahil ideya ito ni Kat na siya mismo ang nagsabi sa kanya na mahahanap niya si Iris dito. Hinawakan niya si Iris at niyakap palapit sa kanya, sinabing ito ang papel niya. Sinimulan siyang halikan ni Sergey habang hindi pinapansin ang mga pakiusap ni Iris na huminto. Ilang sandali pa ay bumalik si Iris sa bahay na puno ng dugo at may hawak na kutsilyo. Ipinaliwanag niya na sinamantala siya ni Sergey kaya kinailangan niyang ipagtanggol ang sarili. Habang tumakbo si Kat para hanapin ang bangkay, tinanong ni Josh ang buong kwento. Hinampas ni Iris ng bote si Sergey kaya sinampal siya ng lalaki sa sobrang galit at sinubukang patayin kaya wala siyang pagpipilian kundi gamitin ang kutsilyo. Habang sinasabi ni Iris na ayaw niyang mamatay dahil hindi na niya makikita ang kanyang kasintahan, sinabihan siya ni Josh na matulog. Namuti ang kanyang mga mata at naka-off ang kanyang isip dahil isa pala siyang robot. Pagkatapos, itinali ni Patrick si Iris sa upuan habang binibigyan ni Eli ng gamot si Kat para makatulog. Hindi nauunawaan ng mga lalaki kung paano ito nangyari dahil inakala nilang may mga proteksyon ang mga robot na ito. Sumang-ayon sila na tatawag sila ng mga pulis at hiniling ni Josh sa kanyang mga kaibigan na maghintay sa labas para makapagpaalam muna. Pagkatapos ay ginising ni Josh si Iris at nabigla siya nang mapansin niyang nakatali siya. Sumumpa siya na nagsasabi siya ng totoo tungkol sa pagtatanggol sa sarili at naniniwala si Josh dahil ang pagkakaprogram sa kanya ay hindi siya maaaring magsinungaling. Ipinaliwanag ni Josh na isa siyang companion robot at para patunayan ito, ginamit niya ang kanyang cellphone para magsalita si Iris ng ibang mga wika. Nalilito si Iris dahil mayroon siyang mga alaala ng pagkakaroon ng buong buhay. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Josh na peke ang lahat. Ang mga programmer ay naglagay ng ilang mga alaala upang bigyan siya ng karaniwang kwento ng buhay at personalidad. Kahit ang kanilang unang pagkikita sa supermarket ay peke at pinili mula sa klasikong listahan ng mga pagpipilian kung paano unang magkikita. Ang isang flashback ay nagpapakita ng isang grupo ng mga taga-deliver na dinala si Iris na nakalagay sa kahon sa apartment ni Josh kasama ang isang bungkos ng mga damit na pambabae.
Pagkatapos lagdaan ni Josh ang kasunduan ng user, sinabihan siyang dapat niyang hintayin si Iris na mag-sync sa kanyang cellphone para makagawa siya ng love link na siyang magtatatag ng emosyonal na koneksyon sa pagitan nila. Hindi alam ng mga companion robot na hindi sila tao at nabubuhay lamang para ibigay ang mga kagustuhan at pangangailangan ng kanilang mga amo. Kasama sa mga opsyon sa pagpapasadya ang pagpili ng boses, kulay ng mata, at katalinuhan. Para i-reset ang mga ito pabalik sa factory settings, mayroon silang thumbprint sensor sa likod ng kanilang tainga. Mayroon din silang 1 bilyong regulasyon ng gobyerno na pumipigil sa kanila na maging masyadong malakas o masyadong matalino. Nangangahulugan ito na hindi sila hinahayaan ng programming na magsinungaling o magdulot ng pinsala. Nang matapos ang pag-sync kay Iris sa cellphone ni Josh, umupo siya sa harap niya at sinabi ang kanyang pangalan. Iniskan siya ni Iris at nag-play sa kanyang isipan ng senaryo ng unang pagkikita na pinili niya na siyang lumikha ng love link. Sa wakas ay nagising si Iris na labis na umiibig sa kanya kaya agad siyang dinala ni Josh sa kwarto para maging abala. Sa kasalukuyan ay tumatanggi pa rin si Iris na tanggapin ito, binigyang diin na nararamdaman niya ang lahat ng uri ng emosyon, ngunit ipinaalala ni Josh sa kanya na lahat ng ito ay nakaprogram. Maging ang kanyang mga luha ay tubig lamang mula sa imbakan ng tubig sa kanyang katawan na pinupuno niya para magmukhang normal ang lahat. Nagpa siya si Iris na huminto sa pakikipagtalo at sinabing gusto niyang ayusin ang problema, ngunit tumanggi si Josh. Sa sandaling iyon ay pumasok sa silid si Kat at sinabihan si Josh na i-shutdown na si Iris. Habang inilayo ni Josh si Kat para pag-usapan ng mga bagay-bagay, napansin ni Iris ang kutsilyo sa lupa at sinimulang hilahin ang kanyang upuan para abutin ito. Nahulog siya sa proseso ngunit sapat na ito para makuha niya ang kutsilyo at palayain ang sarili. Sa kabilang kwarto, nag-uusap sina Josh at Kat tungkol sa mga detalye ng kanilang plano. Lumalabas na pinlano nila ang lahat upang patayin ni Iris si Sergey para madispatcha siya nang hindi sila nadadamay at makuha ang kanyang pera. Nang bumalik si Josh kay Iris, sinuntok nito ang kanyang lalamunan at kinuha ang kanyang cellphone. Pagkatapos ay sinabi niya kay Kat na dalhin si Josh sa ospital at umalis sa bahay na nakita ni Patrick sa labas. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinaliwanag ni Josh kay Eli na ang kanyang USB stick ay may modifying program na nagpapahintulot sa kanya na i-jailbreak si Iris na nagbibigay sa kanya ng access sa karaniwang restricted code. Pinataas niya ang kanyang pagiging agresibo at mga function sa pagtatanggol sa sarili at pinahinto ang programming na pumipigil sa kanya na magdulot ng pinsala. Plano niyang i-reset siya, ngunit ngayon ay nakatakas na siya. Nagulat si Eli nang malaman niyang ginawa ni Josh ang lahat ng ito para patayin ni Iris si Sergey, kaya binigyang katwiran ito ni Josh sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na sangkot si Sergey sa ilegal na pagbebenta ng mga baril, ipinagbabawal na gamot, at maging ng mga tao. Pagkatapos ay binuksan ni Kat ang safe ni Sergey na inihayag ang malaking tumpok ng pera at isang baril. Nasabik si Eli nang makita ang pera ngunit nagtanong pa rin kung bakit inimbitahan siya ni na Josh at Kat kung ang buong paglalakbay na ito ay isang dahilan lamang para patayin si Sergey. Ipinaliwanag ni Josh na kailangan nila ng mga karagdagang saksi upang patunayan ang kanilang kwento. Ngayong alam na nila ang totoo, handa si Josh na ibahagi ang pera kay Eli. Iginiit ni Eli na dapat ding may makuha si Patrick ngunit sinabi ni Josh na hindi kabilang si Patrick. Pinatulog ng galit na si Eli si Patrick na nagpapakitang robot din siya. Sinigawan niya si Josh dahil sa muntik na niyang pagsira sa relasyon nila at nauwi sa walang kabuluhang pagtatalo. Sumingit si Kat at minanipula si Eli sa pamamagitan ng pagsasabing makakakuha siya ng milyon-milyong dolyar para lamang sa pagtulong sa kanila na mahanap si Iris sa kakahuyan. Sinabi ni Eli na gusto niyang kunin ang baril, ngunit tiniyak sa kanya ni Josh na hindi ito kakailanganin. Kailangan lang niyang makalapit ng sapat upang patulugin si Iris at makuha ang kanyang cellphone upang maalis ang mod mula sa kanyang sistema. Gayunpaman, kinuha pa rin ni Eli ang baril nang mapagtanto ni Josh na alam ni Iris ang kanyang password. Sa kakahuyan, tumakbo sandali si Iris. Sa kalaunan, huminto siya upang magpahinga at ini-unlock ang cellphone ni Josh para ma-access ang kanyang settings. Binago niya ang kulay ng kanyang mata, pinalalim ang kanyang boses, at pinataas ang kanyang katalinuhan sa 100%. Habang pumapasok ang grupo sa kakahuyan upang simulan ng paghahanap, pinag-isipan ni Iris ang kanyang mga pagpipilian. Hindi siya maaaring makisakay dahil matatakot ang mga tao sa dugo, at ang paglalakad ay magtatagal. Hindi pa banggitin na naghihintay si Josh sa bahay upang patayin siya. Napagtanto ni Iris na kontrolado din ang cellphone ng kotse ni Josh at ang sasakyang AI ay maaaring maghatid sa kanya pauwi. Kailangan lang niyang bumalik sa bahay ni Sergey nang hindi nahuli. Sa kanyang pagbabalik, narinig niyang nag-uusap ang mga lalaki at nagtago sa likod ng puno. Naguguluhan pa rin si Eli sa ginawa ni Josh at sinabing hindi niya magagawa na baguhin ang programming ng isang tao na nag-joke kay Patrick na aminin na alam niyang siya ay isang robot dahil nabuo niya ang mga pahiwatig sa paglipas ng mga taon.
Dahil dito ay nalito si Eli dahil hindi makakapagsinungaling ang mga robot samantalang kahapon lamang ay sinabi ni Patrick ang tungkol sa kanilang unang pagkikita na para bang ito ay totoo. Sinabi ni Patrick na ang pagkikita ay maaaring hindi nangyari ngunit ang kanyang mga alaala ay totoo. Ang napiling senaryo ay ang pagkikita nila sa isang Halloween party kung saan aksidenteng natapakan ni Patrick ang buntot ng dinosaur costume ni Eli. Sinabi ni Eli kay Patrick na mahal niya siya at hinding-hindi niya ito pakikitunguhan tulad ng pagtrato ni Josh kay Iris. Bilang kapalit, nagsalita rin si Patrick tungkol sa kanyang pag-ibig at naghalikan sila. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Josh at narinig ito ng mga lalaki, kaya mabilis na tumakbo si Iris palayo habang si Eli naman ay nagpaputok. Narinig ni na Josh at Kat ang putok ng baril at tumakbo sa direksyon na iyon. Hinabol ng mga lalaki si Iris at hindi sinasadyang nabangga niya si Eli, na naging dahilan upang bumagsak sila at gumulong pababa sa burol. Nahulog ang baril at sinubukan itong kunin ni Iris, ngunit hinawakan ni Eli ang kanyang mga binti upang matumba siya at unang nakakuha sa baril. Nilabanan siya ni Iris para sa baril at sa pag-aagawan ay napaputok ang baril na ikinamatay ni Eli. Ang iba ay nanonood mula sa tuktok ng burol at sinubukan siyang patulugin ni Josh, ngunit tumakbo si Iris kaya hindi sapat ang lapit ng kanyang boses. Sinimulan ni Josh na habulin si Iris at nakarating sila sa lake house. Nagmamadali siyang sumakay sa kotse at isinara ang pinto sa kamay ni Josh. Hinampas niya ang bintana habang sinisigawan siya na buksan ng pinto ngunit hindi siya pinapansin nito. Inutusan ni Iris ang kotse na iuwi siya gayunpaman ang AI ay tumutugon lamang sa boses ni Josh. Habang sinisimulan ni Josh ang pagsira sa bintana gamit ang bato, binago ni Iris ang kanyang boses sa settings hanggang sa ito ay parang boses ni Josh. Sa wakas ay gumana at umandar ang sasakyan, nadurog ang paa ni Josh habang paalis. Makalipas ang ilang minuto, ipinaalam ng sasakyan kay Iris na ang sasakyan ay naiulat na ninakaw, kaya huminto ito sa gitna ng kalsada at hindi mabuksan ni Iris ang pinto. Sa sandaling iyon ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Josh na humihingi ng tawad sa lahat at gustong tumakas sila ng magkasama upang magsimulang muli. Nang magtanong siya tungkol sa mga namatay, sinabi niya na maaari na lamang nilang isisi ang mga ito kay Patrick. Gayunpaman, tumanggi si Iris na bumalik, binanggit na hindi niya mapapatawad ang isang taong pinilit siyang pumatay bago ibinaba ang tawag. Si Josh na desperado ay bumalik sa katawan ni Eli para kunin ang kanyang cellphone at ikinonekta ang USB stick para baguhin ang programming ni Patrick dahil gusto niyang matunton niya si Iris. Nagdadalamhati si Patrick kay Eli at hindi sumunod, kaya hinawakan ni Josh ang pindutan sa likod ng kanyang tainga para i-reset siya. Pagkatapos ay nilikha ni Josh ang love link na pinalitan si Eli sa alaala ng Halloween party. Bumalik kay Iris, sinipa niya ang pinto hanggang sa maalis niya ang basag na salamin. Umakyat siya sa bintana ngunit napansin niya ang isang sasakyan ng pulis na pumarada sa tabi niya. Sinubukan ni Deputy Hendricks na makipag-usap sa kanya ngunit binago niya ang kanyang settings sa wikang German. Dahil maaari lang siyang magsabi ng totoo, sa ganitong paraan hindi siya nito maiintindihan. Naintindihan pa rin ni Hendricks ang ilang mga salita mula sa kanya at ipinahayag na kilala niya si Sergey. Nag-alok siya na ihatid si Iris pabalik sa lake house at nang tumanggi siya ay sinubukan niyang lumapit, ngunit napansin niya sa kotse ang kutsilyong may bahid ng dugo. Mabilis na inilabas ni Hendricks ang kanyang baril at nagpatuloy upang pusasan si Iris. Biglang sumulpot si Patrick at inatake si Hendricks, paulit-ulit siyang sinuntok ng baril hanggang sa mamatay siya. Sinubukan ni Iris na tumakbo palayo ngunit kinuha ni Patrick ang cellphone at ini-shutdown siya. Sa bahay, nilagyan ni Josh ng benda ang kanyang kamay habang si Kat ay mapanganib na naghahalo ng alak sa napakaraming gamot. Nag-alala ang dalawa nang makita nilang may dumating na sasakyan ng pulis, ngunit si Patrick lang iyon na ginamit ang sasakyan ni Hendricks. Inilabas niya si Iris mula sa likod habang ang iba ay natakot nang makita ang bangkay ng pulis sa kotse. Nagmamadaling bumalik si Kat sa loob at nagsimulang iimpake ang kalahati ng pera habang si Josh ay nagsasabi sa kanya na huwag makonsensya dahil karapat-dapat na patayin si Sergey dahil siya ay isang kriminal. Gayunpaman, ibinunyag ni Kat na si Sergey ay may-ari ng isang kumpanya ng pagsasaka at agad na nanghusga si Josh nang marinig niya ang maruming negosyo dahil lang sa Ruso si Sergey. Iniisip niya pa rin na karapat-dapat siyang parusahan dahil sa kung paano niya tratuhin ang mga babae. Nagreklamo si Josh na ginamit lang siya ng lahat ng babaeng nakilala niya at pilit na pinigilan si Kat na umalis, pero patuloy lang itong naglakad. Nang makarating na si Kat sa pinto, inutusan ni Josh si Patrick na pigilan siya, ngunit biglang sinaksak ng robot si Kat. Umupo siya sa tabi ni Iris at namatay sa sopa. Ilang sandali pa ay ipinagluto ni Patrick si Josh na nakaupo sa mesa kasama si Iris pagkatapos siyang linisin at bigyan ng mga bagong damit. Ginising siya nito at napansin niyang nakaposas siya sa upuan. Matapos baguhin ni Josh ang wika ni Iris sa Ingles, tinalakay nila ang sitwasyon. Plano niyang isisi ang lahat ng mga pagkamatay kay Iris kasama na si Kat, sinabing kahit hindi niya hawak ang kutsilyo, ang kanyang saloobin ay naging sanhi ng lahat ng mga pangyayari.
Sumagot si Iris na ang kanyang kasakiman ang sanhi ng lahat, na nagpapatunay na alam niya ang tungkol sa plano dahil narinig niya sina Eli at Patrick sa kakahuyan. Binanggit din niyang gusto ni Josh na siya lagi ang nasusunod at maliit ang batuta. Si Josh na galit ay ibinaba ang kanyang katalinuhan sa zero at inutusan siyang ilagay ang kanyang kamay sa itaas ng mesa, pagkatapos ay naglagay siya ng kandila sa ilalim nito. Tinanong niya ito kung nararamdaman niya ang sakit at sinabi niya na oo. Sa sandaling iyon ay nakatanggap si Josh ng tawag mula sa kumpanya na nagpapaalam sa kanya na may susundo kay Iris sa loob ng 30 minuto. Samantala, umiiyak si Iris ngunit hindi na makatugon sa apoy na kumakalat sa kanyang kamay at braso. Inutusan ni Josh si Patrick na patayin ito at nagbuhos lamang si Patrick ng isang basong tubig dito. Sunod, inutusan ni Josh si Iris na kunin ang baril at tapusin ang sarili. Sinabi ni Iris na, hindi, ngunit ang kanyang kamay ay tumutugon pa rin sa utos, kaya isang bala ang dumaan sa kanyang ulo at nawasak siya. Nagpaalam si Josh at ipinikit ang kanyang mga mata. Nang sa wakas ay dumating ang mga teknisyan ng kumpanya, nagkwento si Josh sa kanila tungkol sa pagkabaliw ni Iris. Nagpanggap si Patrick na si Hendrix at pinatunayan ang kwento ni Josh. Pagkatapos magkomento na mukhang pamilyar si Patrick, sinimulan ng mga teknisyan na ilipat ang katawan ni Iris habang ipinapaliwanag kung paano gumagana ang proseso ng pagwawakas sa isang robot, kasama ang katotohanang ida-download nila ang kanyang footage para maiwasan ang panloloko. Wi-Fi antenna lang pala ang nasa ulo niya at nasa tiyan niya ang mga importanteng parte niya. Ikokonekta nila si Iris sa kanilang van para muling makakilos. Sa pagpunta sa van, ipinahayag ng mga teknisyan na hindi sila naniniwala kay Josh at masasabing si Iris ay binago. Kailangan lang nila ng patunay bago gumawa ng anumang mga akusasyon. Mayroon silang mga karanasan sa maraming baliw na lalaki na bumibili lang ng mga babaeng robot para gamitin sila bilang target sa pagsasanay o panatilihin silang nakakadena sa kanilang mga basement para pahirapan sila. Pagkatapos nilang ikonekta si Iris sa likuran ay sinubukan nilang magmaneho para lamang mahanap si Patrick na nakaharang sa kalsada at sa wakas ay napagtanto na siya ay isang lumang modelo ng robot. Biglang nagpaputok si Patrick at napatay ang driver. Nagawa ng isa pang technician na iwanan ng van at tumakbo sa kagubatan kung saan natisod siya sa lahat ng mga katawan. Samantala, natapos ang mga kagamitan sa van sa paggising kay Iris na agad na ini-unplug ang sarili. Hinanap ni Patrick ang technician at sinubukan siyang barilin, gayunpaman, wala na siyang mga bala kaya itinulak niya ito sa isang puno para sakalin siya sa halip. Sa sandaling iyon ay dumating si Iris na may hawak na taser, ngunit hindi siya direktang maka-atake dahil na-reset ang kanyang sistema. Sinampal siya ni Patrick at kinuha sa kanya ang taser. Si Iris na desperado ay nagsabi kay Patrick na ginagamit siya ni Josh at binanggit ang lahat ng sinabi ni Patrick tungkol sa pagmamahal niya kay Eli. Ang alaala ng party ay nagsimulang mag-glitch sa isip ni Patrick habang ipinapaalala ni Iris sa kanya na hindi siya maaaring magsinungaling. Bumalik ang lahat ng alaala at naguguluhan si Patrick sa nakakalitong emosyon, kaya bumulong siya ng "Mahal kita, Eli" bago ginamit ang taser na nag-shutdown sa kanya. Pagkatapos ay pinasalamatan ng technician si Iris sa pagligtas sa kanya at humingi siya ng tulong sa kanya. Sa bahay, iniimpake ni Josh ang lahat ng pera nang marinig niya ang pinto. Sa pag-aakalang si Patrick ito, tinanong niya kung tapos na ang trabaho at sumagot si Patrick ng oo. Biglang nagsimulang tumugtog ang musika at si Josh na nalilito ay pumunta sa kabilang silid kung saan nakita niya si Iris gamit ang boses ni Patrick. Sinimulan niyang isa-isahin ang mga tinig ng lahat ng mga grupo ng kaibigan na inihayag na ang technician ay nagbigay sa kanya ng kabuuang kontrol sa sarili. Sinubukan ni Josh na baguhin ang kanyang settings sa cellphone ngunit hindi na ito gumagana. Itinaas niya ang baril at sinabi ni Josh na alam niyang wala itong bala, ngunit binaril ni Iris ang pader upang ipakita na nakahanap siya ng higit pang mga bala. Sinabi ni Iris na wala siyang lakas ng loob na barilin siya at ipinaliwanag na ito ay isang kasinungalingan na maaari na niyang gawin ngayon. Nang sabihin ni Iris na si Josh ay wala ng halaga sa kanya, nagsimula siyang lumapit, sinabing hindi niya siya maaaring patayin dahil mahal niya ito ng sobra. Nalilito si Iris sa kanyang mga alaala kaya ginamit ni Josh ang pagkakataon na makuha ang baril at ihagis siya sa dingding. Pagkatapos ay hinawakan niya ito sa buhok at inihagis sa mga kasangkapan. Sinubukan ni Iris na makalayo ngunit patuloy siyang inihagis ni Josh at sa huli, umakyat siya sa ibabaw niya upang paulit-ulit na iuntog ang kanyang ulo sa sahig habang inuutusan siyang sabihin na siya ang lahat sa kanya. Sinabi ni Iris ang mga salita at nagpasalamat si Josh sa kanya bago inilagay ang baril sa kanyang tiyan. Nagtanong si Josh kung ano ang huling salita niya at sumagot na, "Matulog ka na Josh," bago kinuha ang nahulog na corkscrew para saksakin siya sa noo. Dahil ito ay electric, nagsimula itong mag-drill sa kanyang utak at mata upang patayin siya. Pagkatapos, naligo si Iris at binalatan ng nasunog na balat mula sa kanyang kamay upang tingnan ang mga mekanikal na bahagi. Pagkatapos ay isinuot niya ang mga damit ni Kat, kinuha ang lahat ng pera, at kinuha ang isa sa mga kotse ni Sergey upang makatakas.
Habang nagmamaneho sa kalsada, kumaway siya sa mag-asawang nasa isa pang kotse gamit ang kanyang nabalatan na kamay. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.